Magandang umaga sa inyong lahat. So bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Yumuko ang lahat at damhin ng presensya ng Panginoon. So anyone from the class, kung sino ang gustong magdasal? Okay, Miss Larocco, ikaw ang mag-lead ngayon ng prayer. So in the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Ayan, maraming salamat, Miss Nizabel Larocco. So, bago kayo umupo sa inyong mga upuan, pagtitignan muna at pulutin ang mga kalat na nakikita ninyo sa paligid para malinis ang ating silid-aralan. At pagkatapos ay umupo na kayo. Ayan. So, bago tayo magsimula sa ating paksang tatalakayin ngayong araw na ito, nais ko munang malaman kung mayroon nga bang lumiban sa ating klase ngayon. Mahusay. Nagagalat ako na kayo ay pumasok lahat. So sana ay laging ganito para walang naiiwan or maiwan sa ating mga paksa or mga talakayan. So bago tayo magsimula ay meron muna akong babasahin ng mga alituntunin sa klase. So ang mga alituntunan natin sa ating klase ay tinatawag natin na Julius rules. So ano nga ba ang Julius rules? So we have the letter J. Ito ay ang husto at may paggalang. Ibig sabihin ay dapat nating igalang ang mga guro at kapwa mag-aaral. Dapat ay maging patas din tayo at mabait sa lahat ng oras. Okay, susunod sa letter J, meron tayong letter U rules. Ito ay ang unawain ang aralin. Ibig sabihin ay makinig ng mabuti at makilahok sa talakayan upang mas maintindihan natin ang mga paksa. Susunod sa letter L ay ang laging handa. So ang laging handa ay dapat tayo ay magdala ng mga kumpleto, mga gamit at gawin ang mga takdang aralin sa tamang oras. Susunod sa letter L ay meron tayong letter I rule. Ibig sabihin nito ay ang iwasan ang ingay. So itong rules na ito ay napaka-importante at napaka-mahalaga para mapanatilihin natin ang kaayusan at katahimikan habang nagsasalita o nagtuturo ang guro. Susunod sa letter I ay meron tayo ulit na letter U rule na ibig sabihin nito ay umako ng responsibilidad. Ibig sabihin ay panagutan ang sariling kilos at desisyon sa loob ng silid-aralan. Para sa ating panghuling rules ay meron tayong tinatawag na letter S. Ito ay ang sumunod sa tuntunin. So ano nga bang ibig sabihin nito? Dapat nating sundin ng mga patakaran ng paaralan para sa maayos at ligtas na kapaligiran. Ayan, naintindihan ba, class? Ngayon, bago tayo pumunta sa ating bagong aralin or bagong paksa ngayong araw na ito, ay tayo muna ay magkakaroon ng masaya at maikling aktibidad na kung saan tayo ay magbabalik tanaw patungkol sa ating tinalakay kahapon. Handa na ba ang lahat? Ayan. So, ang ating masaya at maikling aktibidad ay tatawagin natin Yay or Nay game. Pero bago tayo magsimula sa ating Yay or Nay game, akin munang babasahin ang mga layunin sa ating tatalakayin ngayong araw na ito. Ito ay ang number 1, na iisa-isa ang kalagayang legal at tradisyon ng kababaihan sa iba't ibang sinaunang lipunan sa Asya. Pangalawa naman ay dapat nating naipaliliwanag ang bahaging ginampanan ng kababaihan sa pagpapanatili ng mga pagpapahalagang Asyano. At panghuli naman ay nasusuri ang mga kontribusyon ng sinaunang lipunan at komunidad sa Asya. So, naintindihan ba ang layunin?
Ayan, kung gayon ay tayo na ay maglalaro sa ating yay or nay game. So ano nga ba ang panuto ng ating yay or nay game? So ito ang maghahanda ang guro ng mga pahayag at itataas ng mga mag-aaral ang karapulang yay kung tama at yay naman kung mali. So maaaring magbigay ng 1 o 2 puntos ang guro kada tamang sagot ng mga mag-aaral. So para sa unang pahayag, okay, ang tradisyon daw ay mga kaugalian at paniniwala na minana mula sa mga ninuno. Ano ang sagot? Okay, yay nga ba? Tingnan natin. Tama! At dahil dyan, meron kang 2 puntos. Okay, ikalawang pahayag. Ang filosofiya ay tungkol lamang sa pagsamba sa Diyos. Ito ang mga relihiyon na tumutukoy sa pagsamba. Ang filosofiya naman ay paggamit ng lohika at pag-iisip. Magtaas lamang ng kanang kamay sa mga sasagot. Okay, ano ang tamang sagot? Yay nga ba ulit? Tingnan natin. Tama! At dahil dyan meron kang 2 puntos. Okay, para sa ikatlong pahayag. Hanggang ika-16 na siglo nga ba umabot ang mga sinuunang kabihasnan na pinag-aaralan sa aralin? Anong tamang sagot? Itaas ang kanang kamay. Yay nga ba ulit? Tumpak! Yay! Okay, para sa ika-4 na pahayag. Walang naging impluwensya nga ba ang relihiyon sa pamahalaan ng mga sinaunang Asyano? So, malaki daw ang naging impluwensya nito sa batas at pamumuno. Anong sagot? Nay! Bakit nga ba, Nay? Tignan natin. Tama! At dahil dyan, meron kang 2 puntos. Okay, para sa ating ika-5 at ika-huling pahayag, ang mga paniniwala nga ba at tradisyon ay nakatulong sa paghubog ng kultura at pagkakakilanlan ng mga Asyano? Yay or nay? Nang yung sagot? Yay nga ba? Tignan natin. Tama! So, ngayon, tayo naman ay pumunta na sa ating bagong paksa ngayong araw na ito, na kung saan ating tatalakayin or aalamin ang mga naging legal at tradisyon, mga papel ng mga kababaihan at mga kontribusyon sa sinaunang lipunan at komunidad sa Asya sa pamamagitan ng mga sumusunod na gawain. So, handa na ba ang lahat? Ayan, kung handa na, tayo ay pumunta na sa ating bagong aktibidad na tatawagin natin Ayusin Mo To Test. So, ito ay mga jumbled letters. So, ano nga ba ang mga panuto o mga paalala sa ating bagong paksang aaralin ay sa ating aktibidad natin gagawin? Ito ay ipapakita ng guro ang larawan ng mga sinaunang kababaihan. Pagkatapos, ipapakita ang larawan ng makadawang kababaihan sa kasalukuyang panahon. So, dapat ninyong obserbahan ng mabuti ang bawat larawan at sagutan ang jumbled letters. Jumbled letters na nasa ibaba ng larawan at iugnay ang salita sa papel ng kababaihan sa lipunan. Handa na bang lahat? Ayan! Para sa ating unang larawan, isang babaeng espiritual na pinuno sa sinaunang lipunang Pilipino. Anong inyong sagot? Itaas ang kanang kamay. Babaylan nga ba? Tignan natin. Tama! Babaylan! So, ang babaylan ay ano nga ba ang papel ng babaylan sa sinaunang lipunan? Magaling! Para sa ating ikalawang larawan, sino ang pipili? Ito, let's
Sa orange daw. Tingnan natin. So, ito ay maliit na rebulto o estatwa ng karaniwang gawa sa luwag, bato o metal. Anong inyong sagot? Figurine. Tignan natin. Tama! Figurine. So, ano naman ang pinapakita ng figurine tungkol sa pagpapahalaga ng kababaihan noon? Sinang gustong sumagot? Okay. Mahusay. So, para sa ikatlong larawan, sinong pipili? Okay, sa color blue. So, ito ay isang sinaunang tradisyon sa China o China kung saan binabalot at sinisiga ang paa ng batang babae upang manatiling maliit. Ano nga ba ito? Sinong gustong sumagot, itaas lamang ang kanang kamay at panatilihin ang ating joyous look na sinahok at panatilihin wag maingay. So, anong iyong sagot? Foot binding. Tingnan natin. Tama! So, paano naka-apekto ang tradisyon sa kalagayan ng kababaihan noon ang foot binding ng China or China? Pak! Mahusay! Okay, para naman sa ating ika-apat na larawan. Okay, sa color red. Letter, color red. So, ito daw ay isang taong nagtuturo at nagbibigay ng kaalaman sa mga mag-aaral. So, ang halimbawa nito ay ako. Anong yung sagot? Guro nga ba? Tignan natin. Mahusay. So, ano nga ba ang papel ng guro? Or ano ang papel ng kababaihan ng guro sa edukasyon ngayon? Ano nga ba ang papel natin mga guro sa mga kababaihan sa edukasyon ngayon? Magaling! Okay, para sa ating ikalimang larawan, sino ang gustong sumagot? Color yellow. Okay, ano nga ba itong color yellow na ito? Ito daw ay isang professional na nagdidisenyo at gumagawa ng mga gusali, tulay, makina at iba pang infrastruktura. Ano nga ba ang sagot? Okay, ano ang iyong sagot? Engineer. Tingnan natin. Tama! Engineer. So, ano nga ba ang pinapakita nito tungkol sa oportunidad ng kababaihan ngayon? Okay? Ano yung sagot? Tama! Para naman sa pang-anim na larawan at huling larawan, ang color green. Ano nga bang color green? So, ito daw isang taong nagsasagawa ng pag-aaral at pananaliksik upang makadiskubre ng bagong kaalaman sa agham. Sino nga ba sila? Anyone? Okay, ano yung sagot? Scientist. Okay, tignan natin kung tama ang yung sagot na scientist. Ayan, mahusay! So, ano nga ba ang kontribusyon ng kababaihan sa agham sa kasalukuyan? Anyone kung sinong gustong sumagot? Okay? Tama, mahusay! So, ang inyong mga sagot ay tama. At batay sa inyong mga nakitang larawan, anong pagkakaiba ng mga kababaihan sa itaas at mga kababaihan sa ibaba?
Anyone, kung may nakapansin nga ba? Okay, may nakapansin. Ano ang pagkakaiba ng mga larawan sa itaas at mga larawan naman sa ibaba? Tama! Magaling! So, meron na ba kayong idea na meron na ba kayong idea para sa ating paksang tatalakayin ngayong araw na ito? Okay, meron? Ano? Ayan, tama. Mahusay. Tiyak kung handa na kayong matuto sa ating bagong paksa ngayong araw na ito, na kung saan ating aalamin ang mga kalagayang legal at tradisyon ng mga kababaihan sa iba't ibang uri ng pamumuhay. So, handa na ba ang lahat? Ayan, kung handa na, tayo ay pumunta na sa ating bagong aktibidad na tatawagin natin Buksan mo, papasukin ako, pick a door game. So ano nga ba ang panuto ng larong ito? So number one, ang guro ay magprepresenta ng 5 pintuan sa monitor o TV. Bawat pintuan ay may nakatagong legal na tradisyonal na katangian ng kababaihan. Pangalawang panuto, sa tabi ng pintuan, nakalista ang 5 sinaunang lipunan. Ito ay ang China, India, Mesopotamia, Pilipinas at Japan. Sa ikatlong panuto naman ay ang mga napiling estudyante ay pipili ng isang pinto upang tuklasin ang katangian ng kababaihan sa lipunan na iyon. Pang-apat, kapag nabuksan na ang pintuan, ipaliwanag ng mga mag-aaral o grupo kung paano naaayon ang katangian sa napiling lipunan. Handa na bang lahat? Ayan, kung handa na, atin nang simulan ang gawain. Okay. So, sino ang gustong pumili ng pintuan or color ng pintuan? Okay, yes, Jeza, pumili ka na ng isang pintuan at iyong sagutan ang nakahandang katanungan para sa iyo. Okay, China daw. So, tignan natin ang red door or China. Ayan. So, ang katangian ng China dito sa ating red door ay sumunod sa 3 tungkulin. Ito ay ang ama, sa asawa, at sa anak. Okay, Jeza, ano ang masasabi mo sa katangian na ito? Magaling! Okay? Susunod na sasagot or susunod na pipili ng ating pintuan. Okay, yes, Niza, pumili ka na ng isang pintuan at iyong sagutan ang nakahandang katanungan para sa iyo. India. Okay, brown door. So ang katangian ng India ay limitado ang karapatan sa pag-aari at pagdidesisyon sa lipunan. Ito ay tinatawag natin na manusmriti. So ano ang masasabi mo sa katangian ng India? Tumpak! Okay, para sa ating susunod na pintuan, yes, John Lloyd, pumili ka na ng isang pintuan at iyong sagutan ang nakahandang katanungan para sa iyo. Okay, sa gray door daw or ang Mesopotamia door. So ang katangian ng Mesopotamia ay may karapatan sa pag-aari at kalakalan or kalakalan, ngunit limitado kumpara sa kalalakihan. So anong iyong masasabi, John Lloyd, sa katangian ng Mesopotamia? Mahusay! Okay, para sa ating next door, sino? Okay, Jovan, anong iyong pipiliin? Okay, green door or ang Pilipinas. So, Jovan, anong iyong masasabi tungkol sa kababaihan ay pwedeng maging babaylan nga daw or isang spiritual na leader or pare sa komunidad?
Magaling. Okay, para sa ating ika ikalima at ikahuling door, sinong gustong sumagot? Okay, Julius. Ang Japan or ang Black Door. So, sinasabi dito sa katangian ng Japan ay pagdiriwang ng mga festival at ritual sa mga pagpapanatili ng linya ng pamilya. Anong masasabi mo sa katangian na ito? Tama. So, sinuunang Asya, mahalaga ang papel ng kababaihan sa pagpapanatili ng mga pagpapahalaga. Sila ang nagtuturo ng paggalang, tradisyon at pananampalataya sa pamilya. Dahil dito, naipapasa ang kultura sa susunod na henerasyon. Ngayon, meron akong inihanda na dalawang katanungan o dalawang pamprosesong tanong. So number one, ano ang ipinapakita ng katangian tungkol sa kalagayan ng kababaihan sa lipunang iyon? Mahusay. Okay, para naman sa ikalawang pamprosesong tanong. Okay. Number two, paano nakaaapekto ang batas at tradisyon sa buhay ng kababaihan noon? Mahusay. So, doon lamang nagtatapos ang ating aralin or aktibidad or paksa na ating tinalakay patungkol sa pagpapahalaga ng mga kababaihan sa Asya. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway meron kayong natutunan at sana ay baunin ninyo ang mga natutunan ninyo dito sa ating aralin ngayong araw na ito. So, yun lamang. Maraming salamat.